Ito po yung aming Monday. Ay, ano na pala? Friday. So, ito po yung aming Friday update. So, kung mapansin nyo po, nag-uulan ng karaan, kaya paputol-putol yung gawa namin. So, kahapon nagbuhos sila ng footings ng poste. Then, yung ngayong ginagawa nila is yung sa tie-beam. So, kung naka-follow po kayo sa page namin, makikita nyo po doon yung araw-araw namin progress. So, makikita nyo na rin doon kung yung pagbabakal po namin. Kasi, lagi naman po kami nag-video. Yun nga lang po. Hindi ko na siya maano lahat dito sa YouTube kasi ano siya, parang ang dating pa ulit-ulit na lang siyang ganun. So, ito, sa page, at least, doon po, araw-araw talaga. Yung araw-araw natatapos yung araw-araw ginagawa. So, makita yung blue pipe na yan is para po yan sa water. Yan po ang aming water line. Ang ginamit po namin dyan ay blue na pang water line na Neltex. Then, ito po yung poste na to. So, may purpose yan siya kung bakit pa ganyan, kung bakit hindi pa ganun. Yan. So, sa footings, hindi ko na dito mapasama sa YouTube, pero nasa page na update. And then yung tie beam niya is buo. Same po ng sa poste. Buo po yan. Hanggang dito sa kabila, sisilipin natin. So tatapusin nila ngayon yun. Baka hindi rin, baka hanggang dito lang sila mga pag-post ng tie beam kasi 4 PM. So bukas na yan ituloy. Kasi kanina lang sila nagbakal lang para sa tie beam. Kasi kahapon nga nagbuhos sila ng footings ng nagulog ng parilya din poste din nagbuhos ng footings. So ayan, sa tie beam pa rin buo yun siya. Punta po doon kay Gusto. And for the meantime, ano lang namin to siya, yung backhold, yung iano muna ng backhold, siguro mga 3 patong na hollow blocks din backhold. Kasi inaano pa na namin yung backhold, hindi na yung pwede i-full dito kasi nga gumagastos din kami sa iba naming project. May mga project din kaming installment na pinagkakagastosan din namin, so namin siya pwede dito ilagay, baka mawalan kami ng kapital. Naubos dito sa, alam nyo naman, pag nasa bahay na nakaligid, so hindi na siya nag-ROI unless na lang kapag napaupahan mo na. So malaki-laki pa kasing gagastusin ito. So for the meantime, ibalik na para po malinis lang siya yung area. Then yun nga, tanggalin namin yung mga puno na yan. Yung puno dito na isa, natanggal na nila yung talisay. So ano na nila to, at mga 3 patong din ibabalik namin yung steel matting. Then yung sa kusina, yun ang tataasan namin din bububungan. Kasi yung sunod namin dito na project is slab na hanggang second floor na yung finish na talaga. So sa ngayon na ito muna, so ini-ready na talaga namin siya. Hindi na yung temporary lang. Kasi pagka ganitong naka-prepare mo na siya, hindi mo na siya po problemahin sa ulit yung paghukay or yung nagastos mo sa temporary is mabubuwag. So ito po, kahit medyo napagastos ka, at least hindi na siya sayang, dudugtungan mo na lang siya. So dito tayo sa kabila. Ano, Je? Ano, Je? Dito sila kasi nag-una sa likod. So, kahapon, nagbuo sila ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na poste ay nakaubo sila ng 11 sacks na cement. So, yan sa tie beam. So, itong mga nakikita nyo, itong mga dowels nito, yan. Para po yan sa pag-asintada. Nakatali po yan. So, ayan. Napansin nyo. Tinatali sa tie beam. So, ayan po. Same po dito. So, ito tapos na. Palitan na sila. Pag ano na, sa pahaba na yan. So, nakaano po to? Tinansian po yung kahapon. So, wala na siyang yung nung pagulog ng post, tinansian po yan. So, yung kagandahan dito. Yan. Hanggang dito na po yan. Kasi sabi ko nga po, ayoko siyang i-ano ng temporary lang. Tapos, maaksaya lang yung, syempre, unang maaksaya yung labor mo dun. Yung labor mo dun sa temporary ginawa mo. Then, yung materials din. Syempre, yung iba dun, pag binaklas mo na, hindi mo nagagamit yung iba. So, ganun lang. So, parang, kaysa sa mapagastos ka ulit, ilubos-lubusin mo na. I-prepare mo na siya.
So, dito magkakaroon kami dito ng gap. Kasi nag-sit back dito si kapitbahay. Ito kasi si kapitbahay, nagtaas na. So, nakasagad siya. So, ito talaga yung tamang so. Ito ang magiging ano namin dito. Magkakaroon kami ng gap. So, it's either matatapunan ng basura or tubig. May imbakan. So, alam nyo na. Parehas kami magkakaproblema. Tatagay sa kanila, tatagay sa amin pag nag-imbak ng tubig. Lalo na pag nagka-problema itong kanila. Gutter. So, ang ano namin dito, kapag tinaasan na namin, ayusin na namin, lalagyan namin siya ng plasing para parehas naman kami magbe-benefits. Hindi dito maimbakan ng basura or tubig. Ang kagandahan lang dito, ang advantage, kung yun ang disadvantage, may advantage din naman dito. Kasi hindi siya nakadikit. Siguro yun na rin yung ano niya kasi concrete na rin. Pagdating mo dun sa taas, pwede ka maglagay ng ventilation ng bintana. Mga Jalo Plus na bintana, yung pag hindi na ano sa property ng kapitbahay. So, Jalo Plus. Lagyan mo lang ng grills. So, may ventilation ka pa rin. So, yun lang. May disadvantage, may advantage. So, yan po ang aming update. Tatapusin po nila yan. Siguro tong hilera na to. Siguro by tomorrow na yung doon sa harap. So, yan po. Thank you. Thank you po sa panonood. Sa page po namin, i-follow nyo po kami para po araw-araw na gawa namin. Doon po talaga updated po yun. Araw-araw may posting. Araw-araw sa natapos na gawa. Thank you po.